ina ni Vice Ganda may damay sa galit ni Christopher Min at ng ilang mga DDS supporters. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palaging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na mainit na pinag-uusapan tong issue na ito ngayon sa social media dahil talaga namang damay lahat sa ginawa po ni Vice Ganda doon po sa katatapos ng na-concert nila ni Miss Regine Velasquez, kung saan hanggang sa ngayon ay nananatiling tahimik si Vice. Hindi po siya nagsasalita patungkol sa issue kahit kabi-kabilaan na ang mga backlash dito. Panoorin natin ang updates ni Miss Christopher Min. Ayan, ito'y nagsimula sa paglalaro. Naglaro na hindi niya inaasahan ito. Hindi niya ito inaasahan pero hiningi niya. Kaya binibigay sa kanya ngayon. Okay, tulad po ng aming sinasabi, bakit galit na galit po ang DDS ngayon kay Vice Ganda? Dito po tayo sa emosyonal na aspeto. Alam naman po natin kung ano ang nagaganap ngayon sa kanilang kampo. Ang kanila pong hinahangaan ang dating Pangulo, ang itinuturing po nilang pinakamahusay na Pangulo na nagkaroon ng Pilipinas. Yun ang kanilang paninindigan. Nasa The Hague po ngayon, nasa Netherlands, nakakulong, may edad na. Ano ang sabi nila? Kapag nakahiga na ang tao, pag nakadapa na, hindi mo na sinisipa. You don't kick a dying dog. Sabi niya, salitang kolokyal, binulabog mo ang kuta ng langgam, ngayon kinakagat-kagat ka. Ganun lang yun. Ito yung literal na ipinapako sa krus si Vice Ganda talaga. Yung dito, hindi na po ito question ng politika laban sa politika. Ito po ay question na ng respeto na ibinibigay sa mga dating naglilingkod sa ating bayan. Katulad ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagalit ang mga DDS. Ngayon lahat ng butas na pwede nila masilip laban kay Vice Ganda, ginagawa nila. Katulad yung huwag ka nang nagpapanggap na makabayan ka, na kunwari nagagalit ka sa China. Pero kumustahin mo naman ang mga raw materials mo, ang mga binebenta mong produkto doon sa iyong Vice Cosmetics, di ba? Made in China. Ayun na. Pati yun napunta dyan sa makeup niya. Pangalawa, ano yung pangalawa? Ito yung pinopromote niyang sugal, yung online gaming. Na kung saan alam naman natin na sinabi niya ehemplo siya ng mga kabata at influencer siya. Kung anong sasabihin niya, nakaka-apekto sa lahat. Ang sabi niya noon, wala akong nakitang nagsugal na gumanda ang buhay. Pero pinagkakitaan niya. Di ba nag-endorso siya ng sugal? Ano yung ikatlo? Ay, ikatlo din siyempre ang pinuputakpi at ang dinulabog ngayon ng mga DDS, yung kanyang mga commercial. Na ang dapat endorsement niya, i-boycott ito lahat. O lalo na isang food chain at saka yung mga delivery na nanawagan talaga sila na i-boycott. At marami pang iba. At saka alam mo, kagulat-gulat totoo talaga nakakaisa ang mga DDS. Ilang oras pa lamang pagkatapos ng kanyang unang gabi ng concert, 1 milyon agad ang nabawas sa kanyang sa IG. Ay, nakakabahala talaga yan. Kasi mararamdaman mo talaga na parang isang kumpas kung nakahati ang daan. Nakakatakot yan. At saka sabi nga ng ating mga kababayan, nakakalungkot kasi sa It's Showtime, tumatalak ka pa ng kung ano-anong parang words of wisdom. Kung ano-ano yung mga sinasabi mo. Pero anong ginagawa mo tungkol, sasabihin niya kunwari, ingatan natin ang ating mental health. Diba? Mental health ang sinasabi mo. Pero ikaw ang unang-unang nambubuli. Binebueltahan tuloy ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. At iba pa, hindi lang yung kanyang nanay na nakakaawa. Na yung tahimik na hindi nila na-anticipate na hindi man ako mabueltahan, makabueltahan ang mga mahal ko sa buhay. Dapat tinignan niya yun. Yung parting yun. Dapat kulang sila. At saka kung tutuusin po talaga, hindi dapat madamay dito ang kanyang ina. Wala namang pong kasalanan ang nanay niya doon sa pagbibitiw niya ng mga salita na paglalaro. Salita ng paglalaro laban sa dating Pangulo. Pero ano ang nalaman natin? Ano ang sabi ng mga DDS na talagang galit na galit at gusto siyang sugkurin at ipako sa krus? Anong sabi? Kung saan ang mahinang parte ng katawan mo, doon ka namin bubueltahan. Yung Ayon sa bandera ng Inquirer, nadamay si Nanay Rosario Beceral, ang ina ni Vice Ganda, sa galit ng mga tahasang tinatawag na DDS o mga mahigpit na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos itong kumalat, si Pokwang, isang kapwa komedyante at kaibigan ni Vice Ganda, ay nanguna sa isang taus-pusong panawagang hiniling niya na sa mga bashers o mga nananakit sa social media na wag na sanang isali si Nanay Rosario. Sabi niya, wag naman po idamay ang nanay niya. Sabi niya, dagdag pa ni Pokwang, kaming mga artista at politiko ay tanggap namin na nabash kami. Kahit minsan masakit, wag naman si Nanay Rosario, please, patuloy niya. Ang payag na ito ni Pokwang ay sumunod sa mga insidente kung saan ang figure or public figure na si Vice Ganda, isang prominenteng komedyante at personalidad sa media, ay naging target ng batikos mula sa isang grupo o kilosang tinuguri ang DDS o Duterte
Dutertismo. Tila sinubukan ng ilan na gamitin ang personal na buhay ni Vice Ganda, lalo na ang kanyang ina sa bahagi ng panunukso o political na pambabato. Bagamat hindi ganap na nailahad kung paano nag-leak ang iba pang personalidad o grupo, tila malakas ang suporta kay Pokwang sa kanyang panawagang hindi idamay ang isang inosenteng tao. Si Nanay Rosario is in the crossfire ng political tension. Ang kanyang paninindigan ay nakapagdulot ng simpatya mula sa publiko na naniniwala na hindi dapat isali ang mga hindi naman aktwal na kalahok sa argumento o away. So, dahil dyan, may mga opinyong nagkalat, no? Meron daw tayong tinatawag na karapatang mabuhay ng malayo sa politika. Una sa lahat, pinapakita ng insidenteng ito kung paano kahit ang isang hindi direktang kalahok tulad ng mga magulang ay maaaring maipit sa intriga at tensyon ng politika. Bagamat natural lamang na maapektuhan ang mga may koneksyon sa kanilang personalidad, dapat panindigan na mayroon pa ring personal na karapatan ang bawat tao na hindi ginagamit bilang biktima ng pambabakbak o pambabatikos. Hindi patas na mailagay sa panganib o posibleng pandalait ang mga hindi sangkot. So, sa pagtatanggol ni Pokwang bilang pagpapakita ng empathy, ang malakas sa panawagan ni Pokwang ay simbolo ng tunay na pagkakaibigan at respeto habang paang tensyon sa pagitan ng politika at kultura. Ang kanyang mensahe, bagamat simple, ay nakakapanindig balahibo dahil pinakita niya ang malasakit sa kapwa, lalo na mga sa taong walang kinalaman sa issue. Tunay na mahalaga ang ganitong paninindigan kung ang ating lipunan ay magsulong sa respeto ng dignidad ng bawat isa. Sa isang banda, nakakaalala na tila ginagamit ng ilang elemento ang buhay ni Vice Ganda. Kasi katulad po ng sinabi ng mga DDS, kung saan daw mahina di umano itong si Vice Ganda, doon daw nila titirahin si Vice. So alam po natin kung gaano kamahal ni Vice Ganda ang kanyang ina, kaya naman marami po sa mga supporters ng dating Pangulong Duterte ay dinamay na pati ang kanyang ina, no? Pero yun nga, narami pong nananawagan na dapat hindi na din idamay ang ina ni nitong si Vice Ganda. So maganda ring suriin ang papel ng media tulad nitong mga nag-uulat na ito na hanggat hindi nagiging sensationalist o hindi naglalagay sa clickbait ang paksa, delikado. Sabi diyan, so bagamat may mga ganitong klase ng mga issue patungkol dito kay Vice Ganda, nananatili naman, no? Sabi niya ganon na nananatili po na tahimik ito pong si Vice Ganda patungkol sa issue. Kung mapapansin po ninyo, ilang araw na rin siyang absent sa It Showtime, no? Nagpabanding kasi si Vice Ganda sa ilang entertainment press nung Huwebes ng gabi sa kanyang Vice Comedy Club. Pero kabilib-bili na ng mga publicist niyang si Chuck Gomez, good vibes at pure banding lang daw yon at walang isyong sasagutin si Vice. Dead man na nga si Vice sa mga issue. Bira sa kanya dahil sa mga joke niya na sa very successful two-night Super Divas concert nila ni Regine Velasquez Alcacid sa Araneta Coliseum. Hindi na rin naman kailangan sumagot si Vice dahil may mga nagtatanggol din naman sa kanya. Kahit nga si Congresswoman Leila de Lima ay kumain pa sa fast food chain na ini-endorso ni Vice sa kabila ng panawagang i-boycott ang endorsement ng Unconfessable Star, ha? Anyway, kasama si Vice sa banding na yon with some press people, ang kaibigan niyang si R.S. Francisco. Si R.S. ang inihiritan ng ibang na kumbinsin si Vice sa magsalita na at pangako naman daw nito na next pabanding ni Meme ay kukumbinsin niya ang kaibigan na baka pwedeng magsalita na. So hanggang sa ngayon ay nananatiling tikom ang bibig ni Vice Ganda sa mga issue laban sa mga supporters ng dating Pangulong Duterte. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!